Good day, students. So our topic for today is three-dimensional force system. So, meron tayong rectangular coordinates. So, for example, meron tayong force dito. Ayan, force F, naglalay sa space. So, meron tayong 3 axes. X, Y, Z. And then, another sa vector, meron tayong I, J, tsaka K. So, yung force na to in space, meron siyang components naglalay sa x-axis. So, we call it F of X. Then, another naman, F of Y. So, along Y-axis. So, makikita nyo dito yung F. Yung angle nya with respect dun sa, sa axis and dun sa force. Ang tawag natin yun ay theta x. So, dito naman sa Fy naman yung angle between the force Fy and then force F dito, or yung resultant nitong itong forces na yun is theta y. So, meron pa tayo isang force dito, Fc. So, makikita nyo dito, nilagyan ko na ng pag ganitong force para ma-determine nyo na yung angle na yun is from dito sa force na to hanggang dito sa Fc. So, kung titingnan yung natural angle is parallel sa atin sa point of view. Then, kung ipo-project natin itong mga components na yan, makakabuo tayo ng parallelogram. So, yan. So, ito yung pinaka diagonal ng prism. Yan. Yun yung force F. So, yung resultant, so kapag resultant ang gagawin natin, hahanapin natin given yung Fx, Fy, Fz. So, ang gagawin nyo lang, kunin nyo lang yung Pythagorean formula nung forces. So, kung given tong Fx, Fy, tsaka Fz, so Fx squared plus Fy squared plus Fz squared. So, makukuha nyo na square root nun. Yun na yung value ng F. So, using parallelogram method. So, for example naman, given naman si F, hanapin naman natin yung mga components siya. So, ang tawag dito is mga components. So, dito, para mahanap natin yan, kailangan tong F na to ay may direction. So, para natin malalaman kung saan siya napunta or yung line of action niya, kailangan mo na siyang angle or slope. So, unahin muna natin yung angle. So, angle, muna tayong theta x, theta y, theta c. So, yun yung angle niya between those axes. So, kung theta x, yung angle niya between F and X axis. Theta y naman, angle between force and the Y axis. And so, sa theta c. So, paghanap niyan, so, ang gagawin mo lang yan is, kung titignan mo tong F na to, tapos itong Fx na to, so, kung titignan itong diagonal between dito, makakabuo kayo ng right triangle. So, kung right triangle yan, ito yung angle mo. So, si Fx is adjacent nung angle. So, ang gagawin natin formula dyan is cosine. So, cosine theta x is equal to adjacent over hypotenuse. Yung hypotenuse mo, ito yung F. Ayan. So, equate natin using Fx. So, Fx is equal to F cosine theta x. Same as Fy. So, kung Fy naman nahanap natin, kailangan gamitin natin is theta y. Si Fz naman, yan, theta z. So, yan yung paghanap ng components using angle. So, paano naman kapag ang given is slope? So, dito, makikita nyo sa figure natin, meron tayo Fx, Fy, Fz. So, sa resultant, same formula pa rin, yung paghanap lang ng components ang naiba. So, kung makikita nyo dito, Fx, Fy, Fz. So, meron tayong using slope naman tayo. For example, meron tayong slope dito, x. So, from this point to this point, x. And from this point to this point is y. And this point to this point is z. So, ito yung slope niya. So, ito yung nagdetermine kung saan yung direction ng force F. So, x, y, z. So, para mahanap natin yung yung components, kailangan hanap muna natin yung diagonal distance ito. So, formula niyan is using Pythagorean theorem.
x squared plus y squared plus z squared. So, kunin mo lang yung diagonal niyan. So, ang formula paghanap nito is sa fx, yung f na yun, times mo siya sa yung x na yan divided by d. So, yun ang kuha natin dito ang formula d. So, dito. Ayan. So, kapag fx, x yung nasa ibabaw. Kapag fy naman, y yung nasa ibabaw. Kapag fz naman, so z lang yung nasa ibabaw. So, yung f na yan, i-multiply mo lang sa yung slope along x-axis. So, x divided by yung d na na-compute mo dito. X squared plus y squared plus c squared. So, yun. Makuha mo na yung d. So, ganyan lang pagkuha ng components niya using slope. So, punta naman tayo sa vector. So, vector dito using angle naman tayo. So, ito pa rin yung figure natin kanina. So, resultant, ang paghahanap ng resultant. So, ang vector natin, yung meron tayong bold F. So, dinotes na ito yung vector. Then, equals Fn. So, ano ba tong F? F is yung magnitude nung force. N is yung unit vector or yung direction ng nung force. So, N is equal to unit vector. So, pagka vector, so yung N natin indicate in terms of I, J, K. So, ito na formula. N is equal to, so, cosine theta x then I. So, ito yung nagde-denote na ito ay along x-axis. Cosine theta y j. So, ito yung nagde-denote na along y-axis. And k for z-axis. So, cosine theta z. So, lagi nyo tatandaan dito na kapag theta x ang ginagamit nyo ay pagka theta y j, then pagka theta z k. So, yun yung formula natin ng n using angle. So, para mahanap natin yung resultant using f, so ang gagawin mo lang dito yung f na yan, so magnitude dito times mo lang ng n. So, yung value na to ano mo lang tawag dito, i-distribute mo lang dito. So, para mahanap naman yung yung component nitong f na to, so ang gagawin mo lang ganito. So, itong term na to, so this term, pag binultiply mo sa f, this is your f of x. Then, this term, pag binultiply mo by f, this is your fy. Then, this term, pag minultiply mo sa f, this is your fz. So, ano yan? So, yan. F of x is equal to, so vector to, laging ito pag vector, bold. Pagka, pagka scalar, ito, italic siya na f. So, cosine theta x. So, dito, hindi nyo nakikita. Yan, fy is equal to f cosine theta y. J. So, same as yung fz. So, ito, fz is equal to f cosine theta z k. So, yan. So, yung ganyan yung paghanap ng components using vector. So, pagka hinanap yung resultant nung force, ganitong form. Yan. So, ito distribute mo lang siya. Pag hinahanap ay components, ito lang siya. F of x is equal to yung magnitude niya times yung unit vector. So, sa x niya. Unit vector niya to sa x. So, punta naman tayo doon sa slope. Using slope naman. So, dito, in terms of vector. So, dito, resultant. So, sa resultant, ang formula pa rin natin, f is equal to italic f times n. So, pagka bold, vector. Pagka italic, scalar yan. So, ibig sabihin, magnitude lang siya. Then, n yung direction niya. Unit vector. So, yung formula natin dito sa unit vector in terms of slope is ganito. Madali lang siya. So, yung
Yung x, multiply mo kay I, si y, multiply mo kay j, plus z, k. So, ito yung ano, yung slope niya sa x, y, z. So, ito, x, y, z. Divided by d. So, yung d natin kanina, yun yung nakupit natin using Pythagorean theorem. So, ito, yung d na yan. So, ganun yung formula natin. F is equal to F multiply by n. Ito yung value ng n natin. So, ito yung formula niya. Divided by d. So, ganun lang siya. So, kung ano, ito, ilalagay in terms of x and y, meron tayo dito square root of x squared plus y squared plus z squared. So, ganun yung pagkuha niya ng ano, ng ganun na. Hindi mo na siya, ano, hindi mo na siya papalitan ng ano, ng form. So, pagka vector, laging pagka 3-dimensional, I, J, K. Pag 2-dimensional, I and J lang. So, ganun. So, dito sa components naman, so, ganun ulit, multiply mo lang to, i-distribute mo lang dito sa ano, sa term na to. So, kada term na to, ito yung x, ito yung y, ito yung z. So, using slope, yan, kunin mo lang yung term na to, divided by d, times mo doon. Ito yung f of x. Ay siya lagi I. So, it denotes na yung ano, yung force na is along x-axis. So, f of y, ganun, y uli, over d. So, parang ano lang, parang ganun sa, ano, sa scalar. So, ang kaibahan lang nito, meron ko lang j. Then, f of c. So, f of c is equal to f multiplied by z over d times k. So, laging gano'n na I, j, k. X, y, z. So, parang mas mabilis matandaan. So, meron tayong example dito para mas ma-imagine natin. So, a force F with a magnitude of 100 Newton is applied at the origin O of the axis XYZ as shown. So, the line of action of F passes through a point A. So, ito, whose coordinates are 3, 4, 5. So, determine letter A, the XYZ scalar component of F. Letter B, the projection of XY of F on the XY plane. So, projection niya dito. So, and C, the projection of OB, o FOB, of F along line of OB. So, ano ba yung tinutukoy niyang ano, projection dyan? So, pagka sinabing projection, so, ito yung parang ano, parang anino niya sa ano, sa kada axis. So, kung makikita niya, yung mga components, so, dito balik tayo dito. Ito, itong components na to, itong fx na yan, yan ay projection ng f along x-axis. Kumbaga, yan yung anino niya sa x-axis. So, itong f naman na to, yan yung, itong f na to, yung projection niya along y-axis is fy. So, ganun lang. So, itong f na to, so, yung projection niya along z-axis, itong f of c. So, ganun lang siya. Yun yung projection niya, parang anino niya doon sa axis na yan. So, dito sa ano, sa problem natin, tinatanong niya parang projection niya along yung along xy. So, yung parang anino niya dito sa ito yung anino niya dito sa xy plane. Then, yung anino niya, so parang anino niya dito, projection of FOB along line OB. So, ito yung OB. So, yung anino niya dito sa OB. Yan. So, para natin. So, i-solve natin siya. Isa-isa. So, letter A, meron tayo dito, determine X, Y, and Z scalar components of F. So, pag sinabing scalar, ito ay magnitude lang ng ano, ng F along X, Y, Z. So, i-breakdown natin tong ano, tong F na to. So, meron tayo dito. So, bago kayo mag-solve ng isang problem, i-check nyo muna yung axis nya. Saan yung mga positive axis? So, kung makikita nyo dito, yung X nya is along this line. So, yung Y nya, dun, yung kanina, sa taas, ayun, paganto. So, parang tinumban nyo yung ano, axis natin kanina. Papunta doon, yung Y axis, and yung Z axis nyo dito.
Yan, pataas. So, using parallelogram method, so, i-breakdown natin itong components na to. So, una, meron tayo ditong f of x. So, meron tayong so, paglalagay ng ng mga forces is along axis naman. So, f of y. So, bakit ko dito nilagay? So supposedly dito dapat, 'di ba? So, dito ko nilagay siya kasi para mas ma-imagine nyo kung paano siya napunta dun sa dulo. So, meron tayong f of z. So, f of y dahil parallel siya dun sa y-axis. So, the same magnitude lang siya dito. So, dapat nandito siya. Nilipat ko lang dito sa kabila. Sa tip to toe. Tip to tail pala. Tip to tail method. So, dito, meron tayong f of z. So, ayan. Inangat ko siya. Parallel dito sa axis na to. So, f of z. So, natama siya dun sa tip no, tip nung natin dun. So, para makikita nyo kung paano yung direction niya sa sa figure. Meron tayo f of x, f of y, f of z. So, ayan. So, yung mga given natin, meron tayong slope niya, x. Meron tayong y, 4 meters, and z, 5 meters. So, ito yung slope nung force 100 Newton. So, kunin mo natin yung d. Ito, itong d na to. So, d is equal to 3 squared plus 4 squared plus 5 squared. Ayan. Meron tayo itong 7.07 meters. So, ito yung yung d niya. So, ito, from this point to, so, yung line OA yan. So, that is your d. So, nakuha na natin yung d. So, kukunin natin yung yung scalar component. So, yung scalar component, so, yung formula natin doon, itong f na to, i-multiply natin ng x and d. So, ito, unit vector, the xi, yj, and zk. So, ito yung formula niya kapag vector. So, 100, ito yung force natin, x natin is 3, y natin is 4, z natin is 5. So, yung d natin dito is 0.07. So, meron tayo dito 100 times, ito, itong pinag-divide ko na to, 3 divided by 7.07. So, meron tayong 0.4243 i. So, lagi nyo tatandaan kapag ka unit vector, so this is unit vector, di ba? Itong i na to, in, itong n na to. So, x divided by d, x divided by d. So, lagi nyo tatandaan kapag ka unit vector dito, laging less than 1 siya. So, yan, laging less than 1 yung unit vector natin dito. Then, multiply natin siya dito sa 100. So, ito na siya, 42.43i plus 56.85j plus 70.71k. So, itong itong term na to, this is your f of x, and this term is your f of y, and this is your f of z. So, pag scalar lang siya, tatanggalin mo lang tong i, jk. Scalar na yan. So, kapag pinays mo na siya i, that is vector na. So, f of x, so, makikita dito, in italic f, meaning magnitude lang. So, ito yung magnitude. Ayan. F of z. Ayan. Ito. So, nasolve na natin yung x, y, and z components of f. So, ito yung mga components na yan. So, ito yung answer nyo sa letter A. So, let's move on sa letter B. So, B, the projection of f x y of f on the x y plane. So, ito. Nakikita nyo yung pink na yan. Yan, yan. Ito yung projection niya in in xy plane. So, kung makikita nyo, ito yung anino niya. Ito yung anino niya doon sa f. So, xy plane. So, ito yung fxy. So, makikita nyo dito, si fxy is resultant lang ng fx tsaka fy. So, masasolve lang natin yan
using Pythagorean theorem kasi given naman si fx saka fy. So yun yung ano, fx saka fy. So yan, using Pythagorean theorem, fx squared plus fy squared. So na natin siya. So 42.43 squared plus 56.85. That is your fx, this is your fy. So value ng fxy, that is 70.71 Newton. So this is your answer in letter B. At letter B. So let's move on sa letter C. So the projection of FOB of F along line OB. So ito gagamitan natin ng ano, ng dot product. So ito makikita nyo dito sa figure natin, para tayo FOB dito, siya yung anino niya sa ano, sa line OB. So lagi nyo matatandaan dito kapag projection ng hinahanap, para kayo nagpo-project ng ano, yung anino nga niya na 90 degrees. So laging ang projection, ang hypotenuse is yung pinagkunan ng projection. So pagka dito laging 90 degrees yan. So pagka 90 degrees yan, ito na yung anino niya, yan, projection niya, FOB. So sasolve natin yan. So dito gagamitan natin siya ng dot product. So paano ba mag-solve ng ano, ng projection using dot product? So ganito. So para ma-solve natin siya, gagamitan siya ng dot product. Ito yung mga rules sa dot product. So I times I equals 1, J times J equals 1, K times K equals 1. So pagka I times J 0, J times K 0. So I times K 0. So vice versa yan. So kung itong nauna or itong nauna, okay lang kahit ano, ang equivalent pa rin niya ay 0. So para makuha natin yung magnitude, so kung tinutukoy natin dito magnitude, so projection of ito yung magnitude, italic na FOB. So ito ano to, vector to, ito scalar. So para makuha natin yan, ito ang formula. So yung magnitude, i-multiply mo dun sa force na to, ito yung force na yan, then yung unit vector nung ito, pag kukuha naman ng anino. So una natin gagawin dyan is hanapin muna natin yung unit vector nung line na to. So yung unit vector, ito yung formula. So ano yung x dyan? Ito yung x nya. So ito itong line OB, ang x dyan is yung 6. Ito 6. Yung y nya, itong 6. Yung z nya is 2 meters. So meron tayo dito, x is equal to 6, y is equal to 6, and z is equal to 6. So ito yung formula natin ng ano, ng unit vector. So computein muna natin tong d nitong line OB. So d is equal to yung x natin, 6 squared plus 6 squared plus 2 squared. So d is equal to 8.72 meters. So ito yung d nya. Then compute natin si unit vector NOB. So lagay nyo lang dito si ano, si x. X is 6, y is 6, z is 2. So ito yung d natin. So divide ko lang siya dyan sa ito, 6 divided by 8.72. Ayan. So makikita nyo dito laging less than 1 ito, less than 1. So 0.6882i plus 0.6682j plus 0.2294k. So this is your unit vector nung line OB. Ito sabi ang formula niya sa pagkuha ng projection, to FOB is equal to F times NOB. So isulat mo natin si F. So ito yung si F na kuha natin kanina, ito siya. So ito yung sinulat ko na dito. Ayan. So
nilagay ko ulit dito. So, ito yung F niya. I-multiply natin dot product NOB. So, sa taas siya. So, ganito. So, ang gagawin nyo lang dyan para makuha nyo yung itong FOB. So, hindi mo na pagta-times itong JK. Kasi, automatic base doon sa rules niya is 0 siya. 0, 0. So, I times I, 1. J times J, 1. K times K, 1. So, ito, pagta-times mo to. So, 0.6882I times 42.43I. So, ito, I times I equals 1. So, meron siyang value. So, ito na siya. 29.2. So, natanggal na yung, yung I. Di ba? Kasi, I times I equals 1. So, 1 times 0.882 times 42.43. Yan. So, ito na yung I natin, 29.2. So, meron na tayo dito yung, yung NOB, J times J equals 1. Diba? Ito, multiply mo lang dito, makukuha mo si 38.93. Ito, multiply mo dito, 16.22. So, wala na siyang K kasi nga, K times K equals 1. So, ito na siya. Lahat sila magnitude na lang, wala nang direction. Kaya magnitude ito. So, scalar yan. So, FOB is equal to 84.35 Newton. So, pag-i-add mo na lang sila. So, pag-add mo sa kanila, ito na yung answer mo sa letter C. So, nakuha na natin. So, I hope natuto kayo sa pagkuha ng ng components and projection ng isang course sa 3-dimensional. So, para ma-practice pa kayo, so, ito yung activity nyo na dapat gawin. So, activity number 1, express the 5 kN force F as a vector in terms of unit vector I, J, K. So, ito. So, isulat nyo lang siya sa I, J, K. Determine the projections of F onto the x-axis and onto the line OA. So, x-axis, so projection nyo lang sa x-axis tsaka sa line OA. So, this line is along xy plane 30 degrees from x-axis, and ito ay line along xy plane with 60 degrees from the x-axis. And this line is 35 degrees from the force F. So, activity number 2, the tension in supporting the cable BC is 800 pound. Write the force which cable exerts on the boom AOB. So, ito yung boom na yun. Sa vector T. So, ito siya. BC. Ito. So, yung lang dyan, yung force dyan, T. Then, determine the angle at theta x, theta y, theta z, which the line of action of T forms with the positive x, y, z axis. So, dito, yung positive x nya, pag ganun, y, z. So, makikita nyo, dun kayo mag 0 ng ng angle. Ito. So, yung angle na yan, simula dito, pumunta doon sa T na yan. So, una, nasolve na yung yung internal force dito. Meron ka ng internal force dito na 800 pound. So, gagawin mo lang, yung 800 pound na yan, kukunin mo yung mga components na yan. So, pag nakuha mo yung components na yan, f of x, so madali siya. Theta x is equal adjacent over hypotenuse. Diba? So, ganoon lang siya kadali. Then, yan lang. That's the end of this video.